Tayo pong manalangin, Panginoon, salamat o God sa gabing ito, Lord Jesus Christ, sa aming topic 136. Dalangin po namin, O Father God, yung knowledge and wisdom na nanggagaling po sa inyo. Be our speaker, be our teacher tonight. At dalangin po namin, Lord God, na malayang kumilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy nga, Lord Jesus Christ, na kayo pong siyang madakila, maitaas, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, our position in Christ. Kukuhanin po natin yung ating verse sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi po dito ng salita ng Diyos, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light." So apat na keywords po yung binanggit ng verse po natin: chosen generation, royal priesthood, holy nation, own special people. Ito po yung identity natin sa paningin ng Diyos Ama, knowing na tinanggap na po natin si Jesus Christ na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sa Tagalog, ngunit tayo daw po ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili raw po tayo upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Nung wala pa po tayong relasyon kay Jesus Christ, we belong to the kingdom of darkness. Pero nung tinanggap po natin si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng buhay po natin, na ginawa na po natin, yan, tayo po ay na-transfer from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Kaya tayo po ay mga sons and daughters na ng ating Panginoong Heso Kristo. So sa ating pong direction tonight, it is time for us to stand up and be who God says we are. Again ha, tandaan natin, dapat panindigan mo ano bang sinasabi ng Diyos sa atin, ano bang pagkakilala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. And we need to let the devil know that we know who we are in Christ. Kasi tandaan natin, andyan lagi yung kalaban. Andyan lagi yung kaaway. Siya yung magsasabi sa atin na insufficient tayo. Siya ang magsasabi sa atin na mahirap tayo, wala tayong kakayahan, mahina tayo, 'di ba? Pero dapat ang pinapakinggan natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Then anytime the devil tries to attack us, we can throw our shoulders back and say, "Don't mess with me. I'm identified with Christ." So in Jesus Christ is where our identity should be. It's in Jesus that we are somebody. So hindi ka lang basta isang ordinary person in the eyes of God. 'Di ba? Sabi kanina, eto po, balikan natin. Tingin sa atin ng Panginoon, chosen generation, royal priesthood, holy nation, special people. So ganun po ang tingin ng Lord sa atin, kaya hindi po tayo somebody, hindi po tayo basta-basta lang. So we live in a world that constantly tries to define us by our achievements, by our status, by our failures, or even by our struggles. 'Di ba? Ganun yung definition ng tao sa atin kapag nakikita sa social media, 'di ba? Ganun yung definition ng sanlibutan. Pero tayo na mananampalataya ni Jesus Christ, ang tunay po nating identity is not found in what the world says about us. Again, don't mind kung anong sinasabi ng mundo sa atin. It's not based on our past, sa mga nakaraan po natin, our mistake, mga pagkakamali na nagawa natin in the past, or even in our successes. Di ba minsan, kapag naman masyado tayong successful, nagiging boastful, nagiging prideful. It's based on what the Lord says about us. Katulad ng sinabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9. So, nire-remind po tayo dito ni Apostle Peter of who we are in Jesus Christ. And that is where our true identity lies. Again ha, hindi sa mga nakaraan, hindi sa ating pagkakamali, hindi even in our success, kundi kung anong sinasabi ng Lord sa bawat isa po sa atin. So tingnan po natin deeply yung ating pong verse na pinag-aaralan. Sa verse na pinag-aaralan po natin, it was Peter who is writing this letter to early Christians na nascatter na throughout the Roman Empire. Marami po doon sa mga mananampalatayang ito naka-experience talaga ng persecution. Kasi in the early Christian talaga, maraming persecutions, hindi po
madali sa kanila ang pagpapahayag ng salita ng Diyos kasi ang kapalit nun, buhay po nila. Unlike ngayon, di ba, we can easily do Bible study, face-to-face, online, we can read the Bible. They were marginalized, they were oppressed, and likely struggling with their identity in a hostile world. So yung goal po dito ni Peter is to remind them kung anong kanilang identity in Jesus Christ. In spite na andun yung persecutions, di ba? The Lord Jesus Christ is encouraging them through Peter's writing to live out kung ano yung pagkatawag sa kanila ng Panginoon regardless of their circumstances. So naniniwala ko web individual ministry, web individual calling. So kung saan ka tinawag ng Panginoon regardless of your situation, gawin po natin yun for the glory of the Lord. Katulad nila, tayo din, we live in a world that may not understand or value our faith. 'Di ba? So minsan hindi naman kasi talaga open to everyone yung Christianity, yung being born again. Pero yung word po dito ni Peter, echo through time to remind us that in Christ we are set apart, we are empowered, and we are given a purpose, 'di ba? Peter uses terms rich in Old Testament symbolism that describe Israel's unique calling as God's people. Ngayon, yung descriptions na ito does not only apply doon sa mga Hudyo or sa mga Israelita but even to the Gentile. At tayo po yun. We belong to the Gentile nation. Pero kung ano yung benefit na binigay ng Lord sa Israelites, same benefit na makukuha natin as long as sinanggap na natin si Jesus Christ na Panginoon tagapagligtas ng buhay po natin. So balikan natin, ano bang ibig sabihin ng chosen generation? Pag sinabi natin chosen generation, this speaks of God's intentional selection of us to be His own. Ganda no, intentional. Ang Lord mismo ang pumili sa atin. Ako naniniwala, kasama ka tonight kasi nga pinili ka ng Panginoon. Hindi dahil sa napilitan tayo or kagustuhan natin or we're just invited, kundi intentionally pinili ka ng Panginoon. We did not choose Him. He chose us. At yun yung maganda, di ba? Na tayong pinili ng Lord. Kasi paano na lang kung tayo yung pipili, di ba? So tayo po ang pinili ng Lord regardless of our status in life. Tayo po ang pinili ng ating Panginoon. So di ba dapat grateful tayo na, Lord, salamat, isa po ako sa inyo pong pinili. Bagamat alam natin na hindi tayo deserving, hindi tayo worth it, pero pinili po tayo ng Panginoon. Pangalawa, royal priesthood. In Jesus Christ, this time we have direct access to God and the privilege to intercede for others katulad ng ginagawa ng priest in the Old Testament. Kasi alam naman natin, in the Old Testament time, hindi ka naman directly pwede makapasok or makalapit sa Holy of Holies. Diba? It's only the priests. Sila yung ginagamit ng Lord na lumapit sa Panginoon. Pero this time, si Jesus Christ na yung ating priest. Dahil kay Jesus Christ, mala tayong nakakalapit sa Diyos Ama. Diba? So meron na tayong direct access to God. So meaning to say, aside from me praying for you, ikaw mismo, pwede ka nang dumaretso sa Panginoon, pwede ka nang manalangin sa Panginoon, at pwede ka ring manalangin for other people. Katulad ng ginagawa ng mga priests in the Old Testament. Yun po yung ibig sabihin ng royal priesthood. Pangatlo, holy nation. Tandaan mo, church, we are set apart for God. We are called to live in a way that reflects His character. Ito lagi ko itong ine-emphasize. Dapat tanggapin mo sa sarili mo na banal ka na perfect ng spirit mo. Kasi nung tinanggap mo si Jesus Christ sa Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, imputed yung righteousness ng Panginoon sa'yo. So ang nakikita ng Diyos Ama si Jesus Christ. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos Ama, perfect po tayo, blameless po tayo. Kaya malaya tayong nakakalapit sa Panginoon. We're already set apart for God. Amen. Yung number 4, His own special people. Ganda, no? So ibig sabihin niyan, we are precious to God. We are special to God. We belong exclusively to Him and cherish deeply. Again ha, gusto ko emphasize individually. 'Di ba? Kahit nga yung mga twins, 'di ba, hindi naman sila 100% identical. Meron pa rin silang differences. We are created by God uniquely. We are masterpiece of God. Precious po tayo sa Panginoon. Special po tayo sa Panginoon. Hindi tayo basta-basta nilikha lang ng Lord. Binigyan tayo ng time, ng effort, ng excellence ng Panginoon para tayo po ay makreate. Ganun po ang ating identity sa Panginoon. So sana mag-take time tayo to reflect our identity in Jesus Christ.
Minsan kasi yung enemy, i-discourage tayo, di ba? Dahil dinidiscourage tayo ng enemy, nagkakaroon tayo ng doubt, di ba? Pero dapat i-declare mo yung sinasabi ng 1 Peter 2:9 sa atin. Remind yourself that you are chosen. Remind yourself that you have direct access to God as His priest and that you are set apart to live for Him. Hayaan po natin na yung ating mga testimony of His marvelous light, sharing the truth of who God is and what He has done for you. Stand firm in your identity and don't let the devil mess with you because you're already identified with Jesus Christ. Yun po ang ating tunay na position sa Panginoon. So remember, number one, we are chosen by God. Sabi ng Ephesians, tingnan natin, ano ba sinasabi ng Book of Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. Tingnan mo ha, ito ang sinasabi sa ng Lord, bago palikain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Imagine, before ka pa daw mabuo, before ka pa malagay sa sinapupunan ng iyong ina, ang sabi dito, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa harap ng Panginoon. Dahil saan? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi dahil sa mabait ka. Hindi dahil sa mabuti tayong tao or talented tayo or mayaman tayo, kundi pinili tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesus Christ, ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang kalooban. Again, before the foundation of the world, God chose us in Christ. We did not earn this position. It was freely given by His grace. Ganda niyan, no? Kasi paano na lang kung kailangan nating i-earn yung position na maging chosen by God, na maging anak ng Diyos, 'di ba? So kung may ganong standards, hindi natin mamimit kasi hindi man talaga tayo magiging 100% na holy, 'di ba? Pero again, it was freely given to us only by God's grace. In the Old Testament, God chose Israel not because they were the largest, not because they were the strongest nation, pero ang dahilan ng Lord sa pagpili sa kanila, because He loved them. Tingnan mo ang sabi ng Deuteronomy 7:7-8, pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Sabi ng verse 8, and emphasize ko, pinili na kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya kayo niligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Similarly, the Lord God has chosen us to be His people, and this should give us confidence in our identity. So in the same way, yung love na in-express ng Lord sa mga Israelites, that's the same love na tinanggap natin sa Panginoon. Lalo na nung tinanggap na natin siya na Panginoon tagapagligtas ng buhay po natin. So paano natin to ma-apply? When the enemy tries to tell you that you're worthless, mangyayari yan kasi hindi naman tayo exempted sa mga pagsubok ng buhay, sa mga challenges, sa mga problema, or that your past defines you. Maring minumulto ka pa ng pangit mong nakaraan. Tandaan mo, you are chosen by God. So we have to stand firm in the knowledge that you are valuable because He has called you His own. So burado na po lahat ng mga nangyari sa atin in the past na pangit, hindi maganda, dahil napalitan na po ito ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, we are priests. Pero more than just a priest, with a purpose. Sabi nga ng Hebrews chapter 4 verses 14-16, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, dun mismo sa harap ng Diyos. Sino tinutukoy dito na high priest? Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Siya yung naging pangtubos sa ating mga kasalanan. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kasi nga, the Lord Jesus Christ is 100% man and 100% God. Kaya tuwag daw tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. So again, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Panginoon. Malaya po tayong makakalapit sa Panginoon kasi ginawa na po tayo ng Lord na karapat-dapat sa Kanya. Sabi dito sa royal priesthood, meron tayong authority to approach the Lord, yung kanyang trono, boldly.
we're also called to offer spiritual sacrifices. So ano pang pwede natin i-offer sa Lord? Yan, worship, prayer, at syempre yung buhay natin. Doon sa Exodus chapter 28, Aaron and his sons were set apart to serve as priests, representing the people before God. Today, all believers are priests in the sense that we have direct access to God through Jesus Christ, our high priest. So before kasi di ba sinabi ko sa inyo, may isang tribe lang na sila lang yung binigyan ng assignment na mag-offer sa Panginoon. Pero this time, tayo pong lahat, meron na tayong direct access to God. So when the devil attacks, you can stand tall knowing that you have access to God's power through prayer. Kaya lagi ko sinasabi, a prayerful Christian is a powerful Christian. Gusto mo maging powerful, maging prayerful po tayo. So wag po nating hayaan na yung enemy make us feel powerless. We have the authority in Christ to declare the truth and bring God's presence into every situation. Pangatlo, we are set apart to reflect God's glory. Sabi ng Romans chapter 12 verses 1 to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang daw sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. It was written by Paul. Naialay daw po natin ang ating mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag daw tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Hindi porke majority ng tao ginagawa ito, tinatanggap ito, tama na yon. So kailangan naka-align tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Paano na rin mangyayari yon? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kung ano ang kalugod-lugod, at kung ano ang ganap na kalooban ng Diyos. Ganda ng verse, no? So again, we are set apart para ma-reflect, makita sa atin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. As a holy nation, we are called to live differently from the world. Holiness means being set apart, living in a way that honors God and demonstrates His nature. Yung ginagawa daw natin, dapat kung ano yung gagawin ng Lord kung siya ay kasama po natin. So we should be aligned to the will of the Lord. Hindi po natin hinahayaan na tayo po ay makisalamuha or makisama doon sa maling ginagawa ng ibang tao na hindi naman kalooban ng Lord. Pero katulad na ginawa ni Daniel. Daniel in Babylon refused to defile himself with the king's food, choosing to live a holy and set-apart life. His faithfulness led to God being glorified in a pagan nation. Kasi alam ni Daniel yung kanyang identity. Alam niya na ang Panginoon niya si Jesus Christ at meron silang kailangang sundin. At yun po, kaya sabi dito ng Daniel chapter 1 verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kasi during that time, yung mga pagkain yan, mga alak na yan, marumi yan sa paningin ng Panginoon. Kaya pinakiusap niya kay Aspinas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. So nanindigan sa kanyang pananampalataya itong si Daniel. So when the enemy tempts you to conform to the world standards, 'di ba? Uy, inom tayo kasi lahat naman nagiinom na. Uy, drugs tayo kasi lahat naman nagda-drugs na. Uy, sigarilyo tayo kasi lahat naman nagsisigarilyo na. So remember that we are called to live a holy life. Let your life shine in such a way that others see God's glory through our actions and choices. So kailangan nakikita po si Jesus Christ sa atin ng ibang tao. Anyway, kaya nga natin tinatawag na tayo po ay Christian. So we are nothing without the Lord Jesus Christ. So sa ating conclusion, again, we are a chosen generation. Lagi mo yung tatandaan, ikaw yan, personal yung sinasabi sa'yo ng Lord. Ikaw ay royal priesthood, ikaw ay holy nation, we are God's own special people. Amen. Our identity is firmly rooted in who Christ says we are, kung anong sinasabi ng Lord, not in what the world says. Pag sinabing word society, ibang tao, even yung mga pamilya natin, teacher natin, kaklase natin, kaibigan natin, girlfriend, boyfriend, di ba minsan sila yung mga nakakasakit po sa atin? Or minsan even in what we think of ourselves. Di ba minsan nagsa-self-pity tayo or tayo mismo nagda-down sa ating mga sarili. When the enemy comes to attack your identity, dapat you can confidently declare, I am chosen. Yan, sabihin mo yan sa sarili mo, pag tumingin ka sa salamin, I am chosen. I am a priest. I am set apart for God's glory.
So hayaan po natin na yung foundation na ito of who you are ay tulungan tayo the way we live, the way we think, and the way we respond to life's challenges. Yan. How are we going to apply? So take time to reflect on your identity in Jesus Christ. When the enemy brings discouragement or doubt, i-declare mo po yung verse na binasa po natin sa 1 Peter 2:9. Remind yourself that you are chosen. Remind yourself that you have direct access to God bilang kanyang bilang kanyang pari, and that you are set apart to live for Him. Let your life be a testimony of His marvelous light, sharing the truth of who God is and what He has done for you. Stand firm in your identity and don't let the devil mess with you because you're already identified with the Lord Jesus Christ. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God sa mga salita na aming napakinggan. Truly, Panginoon Lord God, kami po ay binago niyo na po. Ito po ang tunay naming posisyon sa inyo, Father God. Kami po ay royal priesthood. Kami po ay holy nation. We are set apart, Panginoon Lord God. We are highly favored, deeply loved, already forgiven by God. Dalangin po namin, O Jesus Christ, ang aming identity sa inyong paningin, amin pong panindigan at panghawakan, O Father God. At patuloy nga, O Jesus Christ, na mag-manifest ito sa amin makita ng ibang tao, Panginoon Lord God, at kayo po ang siyang patuloy na mag-glorify sa amin pong mga buhay. Sa inyo, Lord God, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.